2018 ang tinaguriang taon ng pagbabago para sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kabila ang ibinanderang proyekto ng pamahalaan na bahagi pa rin ng Build program na tiyak daw magpapabago sa pamumuhay at kalidad ng ating bansa. Kaya bago magtapos ang 2018, samahan niyo kami na balikan ang matagumpay ng mga programa ng Administrasyong Duterte. Dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Year-End Special. Giyera sa droga ang pangunahing programa ng Administrasyong Duterte. Kaya naman ito rin ang isa sa pinaka-tinutukan ng Tutok Erwin Tulfo nitong 2018. Isa sa binigyang pansin ng aming programa ay ang mga nasawing alagad ng batas o nasugatan dahil sa war on drugs ng pamahalaan. Yung akala nila na nakakangiti ka na, akala nila okay na. Pero super laki kasi syempre. Yung parang may isip mo yung sarili mo na titingnan mo yung sarili mo sa ibang pamilya na buti pa sila. Yung asawa, alaga lang ng bata. Ikaw kailangan mo maging multitasking ka. Maghahain lamang noon ng arrest warrant si PO1 Romeo Mandapat Jr., ang bagitong pulis kasama ang mga kabaro laban sa dalawang tulak sa North Caloocan. Pero sa halip na sumuko, pinutukan ng mga operatiba kaya nasa pulat na patay si Mandapat bago mapatay ang dalawang tulak ng mga kabaro niya. Sa website na Real Numbers Philippines ng pamahalaan, isa lamang si Mandapat sa mahigit 80 alagad ng batas na nasawi sa drug war simula Hulyo 2016 hanggang ngayong Pebrero 2018. Aabot naman sa mahigit 200 ang sugatan. Nito lamang Nobyembre, sinamahan niyo naman kaming silipin ang mga Mega Drug Rehabilitation Center sa Palayan, Nueva Ecija. Ang Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center ang tinaguriang isa sa mga pet project ni Pangulong Duterte sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Aabot sa 100,000 square meters ang laki. Nakatayo ang rehabilitation center sa loob ng kampo ng militar sa Fort Magsaysay sa Palayan, Isabela, na kaya raw mag-accommodate ng mahigit 10,000 drug dependent. Yun ang gusto naming mabago na pananaw ng ating mga sa community, na hindi lang gano'n ang ginagawa ng pamahalaan. Meron po tayong mga rehab centers na tumutulong doon sa mga nangangailangan. Kasi ibig sabihin may sakit sila eh. So nangangailangan sila ng aruga. Kami ay bumubuhay at tumutulong para sila ay maibalik sa komunidad na kapakipakinabang. Kasama niyo rin kami sa pagtutok sa mga programa ng pamahalaan ukol sa pagpapalakas ng puwersa ng militar na isa rin sa ipinangako ni Pangulong Duterte. Noong Mayo, tinutukan natin ang Inshore Boat Battalion ng Philippine Marine Corps na isa sa mga nagbabantay sa mga karagatan ng Pilipinas. Ito ang isa sa dalawang marine utility boat ng Inshore Boat Battalion ng Philippine Marine Corps na nakadistino ngayon dito sa Zamboanga. Trabaho ng barko na ito, mag-deliver ng mga supplies at tropa na rin para sa kanilang mga kasamahan sa iba't ibang isla dito sa Mindanao at maging sa iba pang mga lugar sa buong bansa. Ipinagmamalaki rin ng mga otoridad ang kanilang Special Unit Riverine Craft o CERC na gamit din ng mga sundalo sa Estados Unidos. High-tech nga kung maituturing itong barko na nasa likuran ko dahil hindi na LEC ang ginagamit kundi jet propulsion o tubig ang binubuga nito. Aside from that, tumatakbo siya ng 35 knots o sa lupa 65 kilometers per hour at ang kanyang top speed naman 39 knots o 72 kilometers per hour. Hindi kailangan magpagasolina sa loob o higit ng 200 kilometrong tatakbuhin. Tunay nga na ito ay isang makabago at high-tech na kagamitan. Meron din itong kargamento ng mga radar at pwedeng maneho sa gabi kahit walang ilaw dahil titignan na lamang ng kapitan yung kanyang mga gadget na nasa harapan niya. Naglalaman ng 6 na crew, 14 na sundalo kung kinakailangan rumisponde ang Marine sa isang lugar.
Kargado rin ito, armado ng 3 machine gun at 1 grenade launcher. So tunay nga na masasabi na high-tech. At ang presyo ay hindi basta-basta. $1.3 million o katumbas ng 65 million pesos. Pero sabi nga ng Philippine Marines, sulit ang nasabing halaga. Sa kasalukuyan, meron ng 6 na operational na CERC ang Philippine Marine Corps na nakakalat sa bansa. Setyembre naman ang ibinida ng pamahalaan ng mga makabagong submarino at fighter jets na parating na raw sa bansa. Bibili ang pamahalaan ng Kilo-class diesel electric attack submarine na isang sophisticated at makabagong pandigma ng Russia na nagkakahalaga ng mahigit $3 bilyong. Matapos namang ma-impress sa performance ng South Korea FA-50 fighter jets sa digmaan sa Marawi, inihayag ng Pangulo na balak pa nitong magdagdag ng 1 squadron o 12 pang fighter jets na aabot sa 12 bilyong piso. Sinamahan niyo rin kami sa pagtutok sa ilang mahalagang proyekto ng pamahalaan na nasa ilalim ng Build, Build, Build program ni Pangulong Duterte. Nitong Hulyo ay pinasilip namin sa inyo ang tinaguriang isang ambisyoso at isa sa pinakamalaking proyekto ng Duterte administration, ang New Clark City, na nagkakahalaga ng halos 15 bilyong dolyar at mahigit sa kalahati ng Metro Manila ang laki. Itatayo ang New Clark City sa Tarlac na may laking 35,000 hectares o sobra sa kalahati ng laki ng Metro Manila. Tinaguri ang Smart City, disaster-proof at environment-friendly. Inaasahang mahigit 2 milyong katao ang kayang i-accommodate ng bagong lungsod na itatayo. Nakita kasi natin for the past 6 years, ang taas-taas na economic growth ng bansa. And most of the growth is concentrated in Metro Manila. Kaso Metro Manila, congested na, and then limited rin lang yung pwede niyang i-absorb na growth. So we really need to build new growth centers. Nito namang Oktubre, una niyong nakita sa Tutok Erwin Tulfo ang mahigit sa 3 bilyong proyekto na sinasabing world-class at kauna-unahang land port sa bansa o terminal ng mga bus at iba pang mga pampublikong sasakyan. Bagamat nanganganay pa raw ito matapos buksan itong Nobyembre, ang land port na tinaguri ang Parañaque Integrated Terminal o PTEX na kaya mag-accommodate ng 200,000 pasahero kada araw, ang isa raw sa sagot ng gobyerno sa pagbawas ng malalang traffic sa Metro Manila. Ito ang kauna-unahang terminal transport sa bansa na halos lahat ng public transportation ay narito na, tulad ng bus, taxi at AUV. Kung ang airport daw ay para sa mga eroplano, ang seaport ay para sa mga barko. Landport naman ang tawag daw dito. Ibinandera rin ng pamahalaan ng planong pagpapagawa ng kabi-kabilang linya ng tren, kabilang na ang subway system. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon na ang Pilipinas. Bago raw bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte sa 2022, mahigit sa 1,600 kilometers na release ng tren na ang pwedeng mapakinabangan ng publiko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aabot naman sa mahigit 1.6 trilyon ang ibubuhos na pondo ng pamahalaan para lamang sa mga proyekto ng tren. Mismong si Pangulong Duterte rin ang nagbukas nitong Nobyembre lamang sa kauna-unahang barge terminal sa bansa sa Tanza, Cavite na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Tinaguri ang Cavite Gateway Terminal, layunin daw nitong tanggalin ang mga naglalakihang container truck sa mga lansangan upang maibsan ang mabigat na traffic sa Metro Manila. Giit ng pamahalaan, magpapatuloy pa ang magagandang proyekto nila na siguradong tutugon sa mga pangangailangan ng publiko. Bayan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito ang Tutok Erwin Tulfo Year-End Special. Nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi, bayan, at masaganang bagong taon.